Magandang araw sa inyo guys. Welcome kayo sa aking YouTube channel. At sasagot tayo ng comment doon sa nag-comment sa mga video natin. So ito yung comment niya. Sir, magkano po kaya ang gastos sa isang haligi ng 5 palapag na building kasama po puting? Thank you. Okay. So yun yung comment niya. Sagutin natin to. At ang pinapa-estimate niya ay isang poste lang ng 5 palapag na building. Magkano kaya ang abutin sa posting ito kasama na yung puting? So estimate natin yung mga pangunahing materyales: bakal, simento, buhangin, graba, at ganoon din yung mga pangporma. Okay? So bibigyan kita ng mga sizes ng mga gagamitin mong bakal, ganun din kung gaano kalaki yung poste at kulong puting niya. Okay, so umpisahan natin yung pag-estimate. Ito yung mga idea na ibibigay ko sa iyo. Para sa 5-story na bahay, ang standard size ng hukay mo, ang laki ng hukay mo is 1.8 meter by 1.8 meter. Ang lalim nito nakadepende sa lupa. Kung matigas yung lupa, maganda yung kalagayan ng lupa, pwede na rin yung lalim ng mga 1.5 meter to 1.8 meter din. Okay, so ang ibubuhos na natin dito na konkreto, yung kapal niya na ibubuhos natin is 50 cm o 0.5 meter. Okay, gagamit tayo ng reinforcement na bakal sa ilalim, 16 mm. Ang magiging spacing natin is 15 cm. Tapos yung temperature bar natin 12 mm lang yung gagamitin natin. At gagamit din tayo ng column starter bar na 12 pieces na 16 mm. Okay, yun yung panimula doon sa poste mo. Tinatawag yan na column starter bar para mas matibay doon sa ilalim. Okay, so bottom rebar 16 mm, spacing 150 mm. Okay, yun yung hukay natin, 1.8 meter. Tapos ang clear cover natin dito is 75 mm. Okay, so ang magiging total size ng bakal natin na 16 mm, pag binawas natin yung 75 mm, magiging 1.65 meter na lang ang magiging haba ng putol ng bakal mo, kasi may clear cover siya na 75 mm. So yun yung putol natin ng mga bakal para doon sa kulong puting natin. So sa 15 cm na spacing, ang direksyon na paganon is kailangan natin ng 13 pieces. Tapos yung pabalagbag 13 pieces din. So ibig sabihin kailangan natin ng 26 pieces na bakal. Ng putol natin ay 1.65 meter. Okay, ang magiging total meter niyan is 42.9. So i-divide natin yan sa 6 kasi yung haba ng bakal natin is 6 meter. So kailangan natin ng 8 pieces na 16 mm para sa puting. So yung temperature bar naman, so pag baka hindi nyo pa alam kung anong purpose ng temperature bar, hindi siya yung hindi siya yung primary na magki-carry ng structure, kundi ang purpose nito para hindi mag-crack yung concrete mo. Okay, minsan kasi pag sobrang init, magkakaroon ng crack. So ito yung magpiprevent sa cracking ng concrete mo. Okay, so ilang piraso ang kailangan natin dito. So mas konti lang kasi ang spacing natin dito is 20 cm, kasi doon mo siya papatong sa bottom bar na 16 mm. 16 mm dito yung temperature bar sa taas. Yan. So ang clear cover parehas lang. So kailangan natin dito ng 6 pieces na 12 mm.
para sa puting temperature bar. Sunod natin yung bakal para sa kulom o sa poste. So sa nabanggit na 5 story yung poste, yung building, at sa bawat floor ang taas ng poste sa bawat floor is 3 meter. So kung 5 story yon, so kailangan natin ng 15 meter na bakal para sa poste na yan na 5 story. At mayroon pa tayong nakabaon dyan sa lupa. Ipa-plus natin yung nakabaon sa lupa. Nilagay ko lang dito is 1.2 meter yung nakabaon. So ipa-plus natin yun dun sa 15. Kaya kailangan natin ng 16.2 meter. Okay? 12 pieces na 16 mm na min bar yung kailangan natin dito. So ilang piraso kaya ang kailangan natin dito? Kasi 12 pieces na min bar. Okay? Mamaya magbibigay sa inyo ng idea kung paano kayo makakatipid nito ng konti sa bakal na to. Kaya abangan nyo mamaya sa dulo ng video natin. So 16.2 ang kailangan nating haba ng bakal. I-times natin yan sa 12 pieces. So 194.4 meter ang kailangan nating bakal. Yung total niya ha, yung total niya 194.4. So pag divide natin yan sa haba ng standard na haba ng bakal natin, so kailangan natin ng 32.4 pieces na 16 mm, okay, na 12 pieces na min bar. So i-run off natin yan sa 33 pieces na 16 mm ang kailangan natin na bakal sa isang poste. Na ang taas ng building is 5 palapag. Okay? So ito yung splicing. Siyempre magdudugtong tayo bawat 6 meter, dudugtong tayo. Ang standard ng lap, okay, yung dinugtungan, yung magdudugtong ka, ang standard niyan may standard kasi yan. Kung 10 mm lang yung gamitin mo, siyempre mas maigsi. Kung 12 mm mahaba na unti, 16 mm mas mahaba dapat yung dinugtungan. So paano kukunin yan? So 40 times 16 mm, okay, so ang magiging dugtong mo dyan, ang magiging lap ng dinugtungan mo dyan is 64 cm, okay, o 0.64 meter. Okay, 64 cm ang dudugtong mo dyan. So yung mga dinugtungan na yan, kailangan pa natin kwentahin yan kung ilang piraso o gaano haba yan. So magbibigay na lang tayo ng allowance na 35 pieces kasi kailangan lang natin doon is 33 pieces. So pag isama natin yung mga dinugtungan, gawin na natin 35 pieces yung bakal natin na kailangan sa isang poste para dyan sa 5 story na bahay mo. Dadagdag tayo ng 10%, okay? Kaya 35 ang bibilhin natin bakal para sa isang poste ng 5 palapag mo na bahay. So isusunod natin yung bakal sa stirrup. So ilang kayang pirasong bakal ang bibilhin natin para sa mga stirrup nito, okay? So ang details, ito yung details. Ang laki ng poste natin, yung square niya, yung kwadrado niya is 40 cm by 40 cm. Tapos ang haba niya, nabanggit natin kanina, is 16.2 meter magmula sa pundasyon hanggang doon sa biga ng 5 floor, ng 5th floor, okay? So ang min bar natin, yung min bar natin is 12 pieces 16 mm. Ang gagamitin natin na stirrup is 10 mm lang, okay? 10 mm ang gagamitin natin na stirrup. Ang spacing natin dito kasi sa pundasyon, dapat ang spacing mo mas makitid kasi para mas matibay yung poste mo, mas makitid yan. Kaya ang ilagay nating spacing dito sa ilalim, doon sa malapit sa parilya mo is 10 cm.
Okay? Siguro mga 1 meter. Yan, mga 1 meter, gagawa natin siya ng 10 cm na spacing. Tapos pagdating sa gitna, 15 cm ang spacing natin. Tapos doon sa ilalim naman ng biga, kikitira na naman natin yan, yung spacing. So, gagawin na naman natin siya na 10 cm. Okay? So, yun ang spacing natin. Okay? Ngayon, ang haba ng putol natin, ng stirrup natin, para sa 400 mm na nakapal ng konkreto mo o 40 cm, magkakaroon tayo dyan ng clear cover na 40 mm. Okay? Tapos, ang magiging dimension niyan is 0.4 minus 0.08. Okay? Is equals to 0.32 meter. Okay? Yung perimeter niya is 0.32 meter times 4 is equals to 1.28 meter. Okay? So, may hook ito. Ang hook nito is 135 degree yung hook. Okay? Kabilaan yun yung hook. Kaya 20 meter yung total. So, gaano kaya kahabang bakal ang kailangan natin? Ang kailangan nating bakal na puputulin is 1.48 meter. Okay. Yun na yung haba ng puputulin natin na 10 mm na bakal para gagawin mo siyang stirrup. Gagawin mo siyang anilyo. So, ayan. So, kailangan natin dito ng 115 pieces. Okay, 115 pieces na stirrup magmula sa doon sa pinakapundasyon hanggang doon sa pinakatuktok ng P-floor mo. Okay, so 115 pieces times 1.48 meter kasi yung haba ng putulin natin na 10 mm is 1.48 meter. So ang total meter niyan is 170.2 meters. So ganun uli yung style natin ng pagkuha kung ilang piraso ang kailangan natin. 170.2 meter divide natin sa haba ng bakal na 6 meter is equals to 28.36 meter o 28.6 pieces pala yung kailangan natin. So i-round off natin yan sa 29 pieces na 10 mm na bakal. Okay, so yun yung kailangan natin na stirrup na bibilhin, na stirrup na gagawin natin ay kailangan natin ng 29 pieces na 10 mm. Okay, so nakuha natin yung mga kailangan nating bakal sa kulong puting, sa kulong natin, ganun din yung mga stirrup. Yung semento naman, so ilang kayang semento ang bibilhin natin dito para dito sa 5 palapag na poste na ang laki ay 40 cm by 40 cm ang laki ng poste mo. Okay, so unahin natin yung kulong puting. So ang size ng kulong puting natin sa nabanggit na kanina is 1.8 meter by 1.8 meter. Tapos yung ibubuhos natin na kapal is 0.5 meter. Okay, so kung kukunin natin yung volume niyan, madali lang pagkuha ng volume nito. Times mo lang siya lahat. 1.8 meter times 1.8 meter times 0.5 meter. So, 1.62 cubic meter yan ang volume niya. So, ilang simento ang kailangan natin dito? Para sa mix natin na 124. So, class A to guys. Class A to mga kabady ha. 1 cement. Tapos, 2 buhangin. So, 4 na graba. Plus iyan. Okay. So, sa isang cubic meter, kailangan natin dyan ng 9 na simento. So, ibig sabihin, times lang natin yan. Times lang natin siya sa nakuha natin cubic meter kanina. So, 9 times 1.62 cubic meter. So, kailangan natin ng 15 bag na simento sa kulong puting natin. So yan, nakuha natin yung simento na kailangan natin sa kulong puting.
Yung buhangin natin dito, kailangan natin ng 0.81 cubic. Yan. Tapos yung graba natin is kailangan natin ng 1.62 cubic. Yun yung mga bibili natin. Okay, sunod natin yung simento para mismo doon sa pinakaposte na ang size is 400 mm times 400 mm. Okay, tapos yung pinaka haba ng poste natin, yung height niya is 16.2 meter. Okay, ganun din yung pagkuha ng cubic meter yan. Times mo lang siya lahat. Okay, paano mag times yan? Siyempre, gagawin mo siyang meter. 0.4 meter times 0.4 meter times 6.2 meter. Okay, so ito yung volume niya, 2.592 cubic meter. Okay, yun yung volume niya. So ganun uli, ita-times natin siya sa siyam na bag kasi sa isang cubic kailangan natin ng siyam na bag. So i-times natin siya 26 bag ang kailangan mong bilhin na simento para sa poste. Sa graba mo, kailangan mo dyan ng 1.30 cubic. Tapos sa buhangin mo, kailangan mo dyan ng 1.30 cubic. Tapos sa graba mo, kailangan mo dyan ng 2.59 cubic. Okay, nakuha natin na lahat. Ang pangunahing materyales, bakal, simento, okay, graba at buhangin, nakuha na. Yung pangporma naman, yung pang-form works, okay, kailangan natin dyan ng 9 pieces na plywood. Bili ka ng plywood na 1/2, okay, siyam na piraso. Yung kukulamber naman, ang kukulamber na kailangan natin na 2x2x3, okay, 2x2x3 meter lang yung bibili natin. Kailangan natin dito ng 24 pieces sa vertical at mga gagamitin pang horizontal is 18 pieces. So total 42 pieces na 2x2x3 ang bibili natin sa isang kulom. Okay, isang kulom lang yan ha. Kasi isang kulom lang yung pinag-uusapan natin, isang poste lang. Kung magpapatayo ka ng 5 palapag na bahay na ito at mayroon siyang 15 pieces na kulom, so i-times mo lang siya. Okay, yan. So kunin na natin yung mga bilang at kung magkano yung presyo. Okay, so yung presyo guys nito, mga presyo nito kabady, depende sa lugar ninyo, kambas nyo na lang kung magkano presyo dyan sa inyo. Ito, kukunin natin yung mga materyales, quantity, tapos presyo, tapos total. Okay, material na kailangan natin, simento, 41 bag ang kailangan natin bibilhin na simento. Ang presyo nito is 235. Okay, pinakamataas na dito 235 lang yung nilagay ko rito. So ibig sabihin kailangan mo ng budget dyan na 9,635. Ang 16 mm na bakal mo is 43 pieces. Okay, yung total nyan. So ang presyo nyan is 320. So yan, depende pa rin sa lugar kung magkano yan. Ibig sabihin kailangan mo ng budget dyan ng 13,760 pesos. Okay, yung temperature bar natin 12 mm, 6 pieces lang, 220 per piece, 1,320. Yung stirrup natin 19 mm, 29 pieces, 140 yung isa nito, so 4,060 pesos. Plywood natin na 9 pieces, 550, so 4,950. Kukulamber natin na 42 pieces, 120 per piraso nito, so 5,040. Yung buhangin natin is 2.11 cubic, so 1,100 per cubic, 2,320 ang kailangan mo, o 21. Okay, 2,321. Yung graba natin na 4.21 cubic, 1,200 per cubic nito, so 5,052. So ayan, so i-total natin to mga kabady. Ito yung total nyan. Pag tinutal natin yan, yung bibilhin natin na mga materyales, so 46,138 yan ang kailangan mong budget sa isang poste
sa 5-story na bahay. Okay? Siyempre, hindi mo yan sasaktuhin yung budget mo para dyan. Lagi kang magdadagdag ng 10% na allowance. Okay? Times natin yan sa 10%. Ang kailangan mo talagang budget para sa isang poste ng building na 5-story is 5,752. So, ayan. Nakuha natin yung bilang at kung magkano ang kailangan mong budget. So, medyo malaki-laki yung budget mo bawat poste. So, kung may poste ka dyan na 15 pieces na poste, nakalagay dyan sa plano mo, okay? So, ita-times mo lang siya. Makukuha mo na yung kailangan mong budget para sa mga poste. So, yung kuan mo, yung puting tie beam mo at mga beam, so, malaki-laki talaga ang budget dyan para dyan sa 5-story na building na pinaplano mo pong ipatayo. So, ito guys, idea ko lang to para sa inyo ha, para makatipid kayo ng unti. Okay? Para mabawasan yung bakal nyo na 16mm doon sa poste. Okay? Kasi yung bakal natin na main bar is 12 pieces. Okay? 12 pieces mga kabady ha. Ang main bar natin magmula doon sa puting. Ito yung idea ko sa inyo. Yung gagawin nyo para mabawasan yan, yung 12 pieces na bakal na 16mm, ang gagawin nyo, magmula doon sa puting hanggang doon sa second floor lang, gawin yung 12 piraso main bar. Pagkatapos, magmula doon sa second floor hanggang sa fourth floor, bawasan nyo na ng 2 piraso. Magiging 8 na lang yon. Magiging 8 piraso na lang na main bar na 16mm. Tapos pagdating doon sa 4th floor, pa 5th floor, bawasan mo pa ng 2. Magiging 6 na lang siya. Yan. So, medyo malaki, matitipid mo dyan. Kasi ang kailangan lang namang tibay ng bakal, yung sa pinakailalim. So, magmula first floor hanggang second floor, yun lang yung 12 piraso na main bar. Hanggang doon lang. Magmula sa second floor hanggang sa third floor, fourth floor, bawasan mo ng 2, magiging 8 na lang piraso. Tapos magmula sa fourth floor hanggang sa fifth floor, bawasan mo pa ng 2, kaya magiging 6 na lang na main bar doon sa fifth floor mo. So ayan, malaking bagay yan para makatipid ka ng konti. Okay? Hindi naman kasi kailangan yung malaki na mga bakal sa itaas. Binabawasan naman talaga yan habang tumataas yung building. Binabawasan yung bakal yan para hindi ganun kabigat sa taas. Ang importante lang dito sa pinakababa, yun yung mas matibay na bakal ang gagamitin. So ayan guys, sana malaking tulong to para sa iyo. So kung na-appreciate mo yung pag-estimate natin, okay, sana makadonate ka via super thanks. Okay, tinatanggap ko yan kung magkanong i-donate mo sa akin. Gaguide ka lang yan kung paano ka makadonate sa akin dyan. Pindutin mo lang yung thanks sa baba, okay, para makakaambag ka naman ng konting tulong para sa akin. Okay, mahirap kasi mag-estimate, no? So ayan, kung mayroon kayong katanungan, comment lang kayo dyan. Okay, huwag nyo kalimutan na i-like yung video natin kung nagustuhan nyo, at siyempre mag-subscribe kayo para mag-update ako sa iyo kung nakasubscribe kayo. Okay guys, so sa susunod abangan nyo yung mga video ko pang gagawin.